Blessed afternoon, everyone! My name is Daniel. And I am May. And we are your real life talk hosts for this afternoon. Yes. Real life? Real talk. Real life talk! Amen, mga ka-abangers! Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, hindi na ako nag-iisa. At kasama ko ngayon ang aking nanay. Yes. Ayan. Kamusta? Bumati ka naman, ma. Yan, magandang hapon ulit sa ating lahat. Salamat sa Diyos dahil nasali ako. Unexpected. Anyway, salamat talaga sa Diyos dahil napakaganda ng ating segment ngayong hapong ito. Amen. Matutunghayan natin ang mag-ina na makwela, ang nanay at ang anak ay brusko. Ang anak ang brusko. Ayan, pero syempre mga ka-abangers, ang ating topic for this afternoon ay Chosen Generation, Obedience. Ayan, kapag ka chosen generation, alam na nakabataan ng ating i-interview. Kaya naman, Mama, pwede ba kitang tanungin, ano ba ang obedience para sa'yo? Yan, obedience. Sabi nga sa salita ng Diyos, obedience is better than sacrifice, di ba? Ang mga anak dapat mag-obey sa magulang para hindi mapalo. Ayun. Kasi kung minsan ang mga anak ay makulit. Amen. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga magulang na nakilala talaga sa Panginoon dahil tayo man din ay nag-obey. Amen. Ayan, Mama, pwede ka bang mag-share ng experience mo tungkol sa obedience? Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ulit, obedience, noong ako ay kabataan, obedient naman talaga ako, pero meron ding konting slight. Nung minsan, naalala ko lang, nung high school ako, na-late kami ng uwi ng auntie ko kasi ang auntie ko ay kaedad ko lang halos. Yung youngest na sister ng mama ko. Ngayon, late na kaming nakarating. Nung dumating kami, ay nandun yung aking mama sa harapan ng pintuan. Sabi niya sa akin, "Saan kayo galing? Gabi na." "Ay, dyan lang po." Tapos sa susunod, huwag kayong aalis na hindi nagpapaalam. Dahil may matitikman kayong masarap. Yeah. Masarap na palo. Ano po ba ang yun na ang konsekwensya ng hindi pag-o-obey. Pero paano naman kapag ikaw ay hindi nag-obey, doon naman ngayon sa word ni Lord? Yun, syempre pag ang word ni Lord ang hindi mo inobey, talagang mapapahamak ka. Kaya sundin talaga natin ang salita ng Diyos dahil tayo ay maaayos ang buhay, mapapanuto. Yeah. Amen. Alam niyo po ba mga ka-abangers, na sa Deuteronomy 28 na nandyan nakalakip ang lahat ng pagpapala kapag ikaw ay nag-obey. At hindi lang yun, Mama, kasi sa kalagitnaan pababa, nandoon naman ang curse kapag ikaw ay nag-disobey. Ako personally, napakabigat po sa akin ng word na obedience. Kasi sabi nga ni Tita Zali sa baba, memorize to dapat ng mga kabataan Obedience is something you don't want to do, but you have to do, no option but obey. Bakit? Katulad lang po ng nangyari kay Elijah, kung natatandaan po ninyo, sa 1 Kings, alam niyo po ba si Elijah? Siya yung propeta na talaga namang na-amaze ako every time ko siya naririnig, nababasa. Dahil for 3 years, pinatigil niya yung ulan at God's word. And then after that, nagpababa siya ng apoy galing sa langit, papunta doon sa offering na puno ng tubig at yung tubig ay natupok. But then after that, Jezebel, yung tao na kaaway ng Diyos, si Jezebel, alam niyo po ba, hinanap siya, gusto siyang paslangin, gusto siyang itulad doon sa mga kampon ni Jezebel
na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ang nangyari kay Elijah, he got frightened, natakot siya. Ang ginawa niya, nagtago siya. At doon kinatagpo siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Elijah, what are you doing there? For 3 days and 3 nights, God let Elijah rest. God provided everything for Elijah. And then after that, God let Elijah experience His presence. Tapos sabi ni Lord, Elijah, what are you doing there? Ang gawin mo, sundin mo na ito. Bakit? Because in your obedience, in our destiny, alam niyo po ba kung hindi pa ninyo alam, our destiny is interrelated with one another. Ibig sabihin, sa aking pag-obey, sa aking pagsunod, merong mga taong mapagpapala. Bakit? Amen. Kasi pinapala na tayo, sabi nga sa salita ng Diyos sa Deuteronomy, na God has already blessed the works of your hands. Ang kailangan na lang is meron ka talagang gawin para yung pagpapala na gagawin mo ay matanggap din ng ibang mga tao. Amen. So yun po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. Paano ang pagsunod ng mga magulang at nakita ng anak? At ngayon, paano naman ang pagsunod ng anak ay nakita ng mga magulang? At ngayon, yun ang nagbibigay ng lakas, ng inspirasyon at ng apoy na ang magulang ay lalong magpatuloy. Amen. Amen. Kaya sa mga magulang na nanonood dyan, umantabay lang po kayo. Huwag po kayong mawawala. Dahil napakaganda po ng storya na ating mapapakinggan. Kaya naman mga kaabangers, like, share, comment, and invite. Itag nyo na po ang mga kabataan, syempre ang mga anak ninyo, mga pamangkin, ayan, mga kaibigan, ang inyong mga magulang dahil ang dami po nating matututunan sa hapong ito. Huwag na nating patagalin pa. I-welcome na po natin ang mag-inang Del Rosario. Hello, hello! Opo. Hi! Ayan, sige. Magpakilala po kayong dalawa at bumati na rin kayo. Ayan, magpagpalang hapon po sa inyo mga kaabangers. Ako nga po pala si Alexa Denise Rimogat del Rosario at nakatira po ako sa General Trias, Cavite. And ako po ay 12 years old this upcoming September 15. So ang nanay ko naman po ngayon, ang nanay ko po is si Rowena Rimogat del Rosario and ang tatay ko naman po ay si Manuel del Rosario. And 5 po kaming magkakapatid. Amen. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga senior pastor po, si Pastor May at Pastor Dong. Mapagpalang hapon po at sa mga pastors po sa GCCP at sa inyong ang mga lingkod po dyan. Ako po si Rowena Rimogat del Rosario, muli nagbabalik dito sa ating daily life sharing kaabangers, avid fan talaga ako. Walang sawa ako magte-testimony at magkwento ng aming buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen! Amen. Mapagpalang hapon po sa inyong dalawa ba? Mother and daughter tandem pala tayo. Nanay, bunso. O, diba? Bunso din si Denise. Wow, praise God. Alam mo ba, Denise, matutusto tayo ngayon. Kasi obedient na pag-uusapan. Ayan. So, magandang hapon po ulit sa ating mga kaabangers, especially kay Pastor Dong and Pastor May Campoy. Ayan, enjoy sa ating mga kaabangers. Dahil sa habang ito ay paiiyakin tayo na mag-inang Del Rosario. Inaabangan na po namin yung tita. At syempre, may katatawanan. Si Tita Weng yan hindi yun mawawala. Kaya naman, BSG Love, Gen 3, mag-ingay. Asan na din po ang mga young adults, ang mga parents ng GCC Parañaque at ang mga senior. Mag-ingay na po tayo. Hello, hello. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Wow, ang daming bumabati. Naka-on po ba ang inyong cellphone dyan? Apo. Yon, ayan. Kung makikita ninyo, ang daming bumabati. Ayan, praise God sa buhay ng mag-inang ito. Ayan, pwede na po nating simulan? Pwede. Sige po, maaari po ba uli kayong magpakilala? Anong inyong pangalan? Edad? May asawa? May anak? Ilan ang anak? Ilan ang kapatid? Ayan, at saan kayo nakatira? Una tayo kay Tita Weng.
Okay. Muli, ako nga po pala uli si Rowena Remogat del Rosario na nakasalukuyang nakatira dito sa General Trias, Cavite mula noong 1999 at sa kasalukuyan. Ako po ay may 5 anak, 4 na babae at 1 lalaki at si Denise po ang bunso. Ang pangalan po ng aking buting may asawa ay si Manuel de Rosario na talagang very supported husband at meron na po akong 3 apo, 1 lalaki at 2 babae at meron na po akong 1 manugang. Ilan po. Kaya ako pala ulit si Alexa Denise Remogat del Rosario at nakatira po ako sa General Trias, Cavite. At ako po ay 12 years old this coming September 15. So ang nanay ko nga po pala ay siya. Parang ayaw. Ayan. So ang tatay ko nga po pala si Manuel del Rosario. Shoutout sa iyo pa. Alam ko nanonood ka. Hello. And sa mga ate ko dyan nanonood din po ay yun lang po. Ayan. Okay, Kuelas. Tita, saan po ang inyong probinsya? Kami po ay purong Bicolano talaga. Mother at father ko ay taga Calawag, Quezon at ang aking tatay ay taga Uwas, Talisay, Albay. At si Kuya Manny mo po ay taga Gabao, Irusin, Sorsogon. Ibig sabihin, tita, nagkakilala po kayo ni Tito Manny sa Bicol? Hindi po, dito na po sa Quezon City. Oh, okay. Sa Quezon. Pwede mo po ba kaming pahapyawan? Yan, sa segment 1 and 2 nyo dati, di ba? Balikan lang natin, magbalik tanaw lang tayo kung paano ba kayo nagkakilala ni Tito. Kami po ay magkapit-bahay. Magkatapatang bahay. Na love at first sight kami sa isa't isa. Ay, ako lang pala. Sabi nga, di ba, sa kwento namin, na ano ko siya, tinanong ko siya kung mahal niya, kung gusto niya ako. Umuo naman siya, di gumuna kami. Kasi matanda ako na, that time 27 na ako eh. Parang naghanap na rin ako ng stable na mapapangasawa. Yun nga, hindi kami nagkakilala ng maayos at nagkaasawa na agad sa maliit na 1995, nag-asawa, na manhika, nagkaanak, nagkaroon ng buong pamilya at nagkaroon din ng unang-unang problema sa buhay. Ganun yun. Maraming pagsubok na. Ibig sabihin, sis, ikaw ang nanligaw. Opo. Kasi, parang ang tahimik eh. Tinanong ko naman siya kung gusto niya. Kung sinabi niya hindi niya ako gusto, hindi ko naman siya pipilitin eh. Tito Weng, alam mo ba, sabi ni Tito Weng Molera naman. Ayan, asa na ba yun? Ang bilis na wala ng mga comment. Sabi ni Tito, ayun, Sis Rowena, patawa ka talaga, ang saya-saya mo. Tapos sabi naman ni Paul, sabi niya carbon copy mo daw talaga si Denise. Actually, malalaman niya yan, maya-maya lang. Ayan, sige tita. Pagkatapos noon, paano po kayo napunta from Quezon dito naman ngayon sa Cavite? That time malaki na aming pamilya, sabi sa amin ng hipag ko, maghanap daw kami ng sarili namin matitiran. So naghanap kami sa Cavite, nag-trippings kami. Pinagpala naman kasi agad-agad naman kami nakakuha dito sa Park Lane. Year 1999, lumipat kami mid-October to December. Ang anak ko pa lang noon is 3. Wala pa si Eman sa si Denise. Yun kaya kami napadpad dito, nakakuha kami ng bahay. At dito na rin kami naghanap buhay. From 2000 to 2016, nag-i-school service kami. Oh, okay. Wow, talagang meant to be. Paano naging meant to be? Kasi nagkita sila sa sa Manila, magkaparehas naman kayo ng probinsya, pero dito kayo nagkita sa Manila. Oh! Tama nga, no? Wow, meant to be nga talaga. So ngayon, tita, dahil katabi mo si Denise po ang ating guest. Oo nga pala. Hindi, joke lang po. Siyempre.
Ayan, tita, nakwento mo po na 3 na po yung naging anak ninyo noong nalipat kayo dito sa Cavite po, no? Paano naman po ngayon nabuo si Denise? Si Denise, yan yung, kasi 4 na sila noon, tama, sabi ko tama na kasi 3 na ang babae ko at si Emma na yung lalaki. Yung isa sabi bang, hindi naman siya sabing disgrasya, yung biglang nabuo siya. Kasi 2004 ako nahuling nanganak din kay Eman, 2010 nabuo si Denise, parang ganun panganak ko siya. Yung si Denise, yan yung talagang binigay ni Lord sa akin na at the age of 41, sobrang risk na ako manganak. Pero hindi ko inisip yun. Yan yung lahat ng mga pagsubok talaga. Sobrang talagang hirap na hirap talaga ako sa kanya. Kasi yung paglilihi pa lang, saka yung pag-deliver ko sa kanya, yun yung 1 linggo mahigit na ako na dapat nanganganak na ako, hindi pa siya lumabas-labas. Kasi yun nga yung may kwento na kapag inilabas ko na siya, ibibigay ko siya sa kapatid ko kasi sobrang yung anak ko eh. Sabi ko, pag nanganak ako, ibibigay ko siya sa aking kapatid na pastor na kasi wala siyang anak. So ito na. Itutuloy-tuloy ko na yung kwento at day na from yung nag-ano ko sa kanya, yung nag-deliver na ako sa kanya, yan yung talagang sobrang hirap ako yung bakit ganito, parang paulit-ulit na nakabalik-balik sa hospital. Hanggang nag-decide ako, pumunta na ako sa line-in na dito na lang ako manganganak. Pagdating ko sa line-in, sabi ng doktora sa akin, hindi ko kayang manganak ng normal. Kasi at my age, sabi niya, sobrang risk na raw. Sabi ko, tinanong ko ngayon ng doktora, tinanong ko siya ng katotohanan, magkano po ba ang cesarean? Sinagot niya ako ng basta 90,000 daw. Sabi ko, agad na gusto kong magot na, hindi ko po kaya yan. Ino-normal ko na lang po si Denise. Pipilitin ko hindi po, pumirma po kayo ng waiver. Kasi po yung nauna po sa inyo ng anak na ganito, pareho silang namatay. Hindi, sabi ko, kakayanin ko yan. Meron akong dakilang magliligtas sa amin. So, pumirma ako. Alam mo, yung pinilit ko siyang ilabas. Nung nilabas na si Denise, hindi siya umiyak. Siya yung blue baby talagang, akala, binalot na siya sa lampin kasi nga hindi siya umiyak. Ang dami niyang poop sa mukha. Yung pinipilit siyang paiyakin ng doktor. Hindi talaga siya umiiyak. Ako naman, nakakatakot yung itsura ko. Alam mo yung itsura isipin mo yung isang monster na lumabas yung mata na pulang-pula tapos ang daming ugat na nagputukan yung ugat ko. Yun ang hindi ko ininda na, hindi ko na inisip yung magiging itsura ko. Iniisip ko yung mabuhay yung anak ko. Alam yung tinakbo siya sa hospital na talaga. Binalot siya ni doktora. Ang kumarga nun yung panganay kong anak na babae. Tapos sabay sila ni papa niya pumunta sa hospital, sa pinakamalaking hospital. Yun nga yung time na yun na sabi ko, Lord, bakit ganun? Bakit wag mo kaming pabayaan. Tapos nung time na yun, sabi niya, lalabas ka na, iuwi na kita, sabi ni Kuya Manny mo. Sabi ko, hindi, didiretso ako sa hospital kung nasaan si Denise. Pagpunta ko doon, yung nadismaya ako, nakita ko siya na ang dami niyang nakaturok sa kanya, meron sa mukha, meron sa brato, ang dami niyang nakasakso, ganun. Sabi ko, Lord, kinausap ko talaga siya, sabi, hindi na kita ipamimigay. Sabi ko, akin ka na. Hindi na kita ibibigay. Magiging anak na kita, aalaga anak. Alam mo, yung kinabukasan pagising ko, bigla siyang nag-blow up na parang magkilos-kilos na siya. Tapos sabi nga ng doktor doon, parang himala daw, parang yung bata lumiksi. Parang siguro, sabi ng Diyos, nangako ka, sundin mo, kasi ang anak mo yan. Sa hirap at ginawa, alagaan mo siya, huwag mo siya ipapangako kahit kanino, kahit kapatid mo pa yung nanghihingi, huwag mo siya ipamibigay. Kasi anak mo siya, alagaan mo siya. Yun yung talagang na-experience ko sa kanya. Amen. Grabe. Mama, from a mother's point of view, ano pong masasabi mo? Ayan, yung naranasan mo sis ay talaga namang napakahirap, no? Ako naranasan ko rin yan nung aking panganay, si Pastora Patricia. Oo, kasi ang first baby kasi, 'di ba, pag first baby hindi mo alam kung paano gagawin. Ngayon, pumunta kami ng July 16, pumunta kami ng hospital at kasi meron may lumalabas na. Nung ako ng doctor, sabi, matagal pa yan, sabi. Ngayon, inabot na ng 19, nag-blow na ako.
Tapos nung inilagay na ako sa emergency room, delivery room. Oo. At saka nila isang saglit nang yung 'di ba, i-blade siya, anong tawag doon? Hihiwain. Oo. Alam mo bang lumabas diretso yung bata, yung pala nag-overdue na siya. Kaya isang linggo din po kami sa hospital dahil blue baby din. At hindi din siya umiyak, nakamulagat lang siya, hindi umiiyak. At kahit na pinalo-palo siya ng doktor, hindi pa rin talaga siya umiyak, kaya bilis na inilagay sa nursery room at saka lang siya umiyak nung pinalo-palo ng napakalakas. Kaya yon, parehas tayo na experience na talaga ang Diyos kapag ka pinili ka, hinirang ka, malit ka pa lang, talagang bubuhayin ka ng Diyos. Amen. Yan yung tinatawag before you were born, I have already consecrated you. Wow, Denise. Talaga iningatan ka ng Diyos. Alam mo ba, ang dami na nagko-comment. Grabe talaga. Sabi ni Tita Zali, kaya pala talagang ang Diyos ay di tumigil sa buhay ni Denise. Kasi baby pa lang ay inilaan na siya ng kanyang ina sa Diyos. Noong una, inilaan siya sa tao. Pero ang Diyos talagang gumawa ng paraan para sabihin na, Tita Weng, hindi. Para sa yung anak mo. 'Di ba? Sabi nga doon parang sa Bible, sa 1 Samuel, I will win him. Sabi ni Hannah kay Lord, noong binigay na ni Lord si Samuel. I will win him. And after that, after ko siyang alagaan, ay ibibigay ko ang kanyang buhay sa Diyos. Wow. At yan, sabi din ni Pastora Mavic, grabe Ate Weng. Tingnan ninyo mga youth, ang lahat ng ginagawa ng isang ina para sa kanyang anak. Amen. Amen. Amen talaga. Ayan. Tapos sabi din, ate mo ata to eh. Sabi ni Alexandra Del Rosario, ate mo? Oo. Sabi niya, bakit mo pa ring blue? Diba? Naka-blue lang. Ang kulit talaga. May pinagmanahan dito. Ang kulit talaga yan. Parang nakarelate ako doon. Amen. Sabi ni Tita Yogi, ayaw ng anak mo na ipamigay siya dahil di naman siya tuta para ipamigay. Yun yung word talaga, wag ipamigay. Ayan. Grabe. Tapos tita, sabi din ni Joshua, youths, talagang sumunod tayo sa ating mga magulang dahil grabe ang pinagdaanan nila para sa atin. Imagine niyo yon, 9 months, inilagaan ni Tita Weng, si Denise sa kanyang sinapupunan. And then nung siya ay ipapanganak, ay grabing hirap ang pinagdaanan niya. At yung naging mindset niya, nung una ay ipamimigay ko to kasi naawa ko sa kapatid ko, wala siyang anak. At ako, marami naman akong anak. Pero dumating talaga si Tita Weng sa point na na-turn yung puso niya na hindi pwede. Ang buhay ng batang ito ay ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Iingatan ko siya. And finally, wow, ayan na si Denise at tabi mo, tita. Tapos na po tayo, okay na. Hindi ba? Joke lang. Ayan, kung meron pong mga tanong, ating mga ka-abangers, pwede po kayong magtanong. Ayan. Sige nga, Denise, ano naman ang masasabi mo sa nakwento ng nanay mo? Parang lang po, parang ilang months niya ako dinala sa tiyan niya, tapos parang paglabas, parang mamamatay na lang ako ng ganong kadali kasi yung risk niya sa buhay niya bago niya ko ipadala. Kasi mababala lang niya. Pero di siya nagpatalo din sa pinagdaban niya pa rin ako. Akala ko, Tita Weng, may i-share ka ng tissue. Grabe, no? Alam niyo po ba, mga ka-abangers, ito yung one side of their life na hindi natin nakikita sa church. Bakit? Kasi si Tita Weng palagi napapatawa. Ito si Denise palaging nakikipagkaibigan sa mga youth. Tapos biglang may ganito palang kwento. Ngayon, kaabang-abang talaga siya, mga ka-abangers. Kaya mag-comment lang po kayo dyan. Ayan, itag nyo na ang mga anak.
mga nanay at na maintindihan nila kung ano ang importansya ng pag-obey sa mga magulang. Ayan. So, to follow that question, tita, ngayon naman, ano naman po ang naging dulot nung pagkapanganak ni Denise sa buhay mo, sa buhay ng inyong pamilya? Nako, nung nag-edad na si Denise ng nursery, kinder, prep, nag-start na siya mag-aral. Siguro yung buhay namin, kasi yung sinabi ko nga sa inyo na ang bahay namin is parang ang gulo-gulo, lagi may away, walang tigil sa pagbabalik salitaan ng masasama. Siguro lagi niya naririnig at nakikita na pag-aaway namin ng papa niya noon dahil siya ang bunso. Nakita niya yung pagsisigaw namin ng kung ano ng mga salitang mga pangit. Siguro lagi niya nasa isip niya yun, saka isa puso niya yun. Kaya kapag nasa loob siya ng eskwelahan, naigagawa niya yun sa mga kaklase niya. Yung time na papasok siya, alam mo yung papatawag ako ng isang parents, may tatlong nakakatawa talagang ginawa yan. Yung una, yung kaklase niya pag uupo, kinatanggalan niya ng upuan, bumabagsak. Yung pangalawa, yung nanay nagkwento, bakit daw ang anak niya, doble-doble ko magbaon. Kasi daw, para daw kay Denise, kasi pag hindi raw niya binigyan si Denise, aawayin daw siya. Yung pangatlo, yung pinakamaganda talagang kwento, yung graduation na nila ng kinder. Yung valedictorian nila, alam niyo may kinagat dito sa mukha. Oh! Kinabukasan na yung graduation, kinagat niya rin sa mukha. Oh, grabe! Hindi yung pagkakagat talagang umano talaga sa mukha. So, pinatawag ako ng magulang. Alam mo yung siguro nakita naman ng magulang na sincere yung pagsusori ko, nag-ano naman ako na magagamot ko. Alam mo, sabi niya, sige, okay lang po yun. Basta pagsabihan niyo na lang po yung anak niyo. Siyempre sa edad niya na ganyan, hindi ko naman pwedeng paluin. Pero pinalo ko rin naman siya para nararamdaman niya na mali yung ginagawa niya. Yan yung talaga, yan yung naging paglaki niya. Grabe. Oo, sobra talaga siyang kulit. Isa yung, sabi nga, kasi nga daw menopause baby, kaya napakakulit. Yung sabi daw parang yung sobra sa attention na hindi mo alam na kung papansin, kung ano, kasi nga bunso. Sabi ko, pinalaki to na maging salbahe, bakit kaya ganito to? Alam, sabi ko, paano pag elementary time na baka naman guidance counselor na ako manirahan. Sabi ko, pero talagang baka daw mag-ugat ka na. Kaya nga, salamat naman sa Diyos kasi nag-pandemic, kasi grade 1, grade 2, grade 3 lang ako ng submission sa kanya kasi nung grade 4, middle 4, grade 4, saka 5 and 6, online class na. Siyempre, wala nang wala na siyang mabubuli, tita. Wala na siyang mabubuli. Denise, bakit mo naman kinagat yung classmate mo? Kasi po, sorry na. Ha? Di ba pag bata ka, di ba, alam, palaban ka kasi sabi ng mga magulang dati, pag nagpapatalo ka, talo ka. I mean, pag nagpapa-apekto ka sa sinong magulang? Yung katabi mo ba? Kailangan mo ng self-defense. So, pag di ko nagagawa sa action, sa physical ko sila sinasaktan. Like that. Sabi ko lang, kailangan kong lumaban, lalaban, pero kung sa tamang paraan. Hindi ko sinasabi. Yung pagkaintindi ko. Banatan mo ng banatan pag ganyan sa boundary. Tita, sa tingin mo ba, si Denise ay nakuha niya yung mga character traits na yan sa'yo? Yan na nga po. Yan ang sabi ko, salamin ko siya. Kasi yung kabataan ko, yan talagang ako yung batang sabi mong isa lang ang sinabi ng magulang, marami na akong sagot. Hindi ako nagpapatalo. Mas marami pa. Tapos ayan pa yung ugali ni Denise na kapag pinapagalitan mo yan, nagsabi ko na, titigil na kami. Alam mo, hanggang paglabas ng gate, nagsasalita pa rin siya. Tapos ka na? Sabi ko, tapos ka na. Tapos ka na nga. Hanggang makapasok siya. Alam mo yung isang time na hindi ako nakapagpigil kasi hindi ako namamalo eh. Si papa niya lang namamalo. Yung bang hindi ko napigil yung sarili ko na meron siyang sinagot sa akin na below the belt talaga. Alam mo, nahablot ko siya sa ulo. Hinila ko siya mula gate hanggang papasok sa loob ng bahay. Oh, grabe. Alam mo, sinaktan ko talaga siya pero iyak ako na iyak nun kasi sabi ko sa kanya, kaya kita sinaktan kasi mali ka. Ayun ba yung nakita mo yung
Ano mo, salita niya pa sa akin na hindi ko daw siya mahal kasi daw mas mahal ko yung mga kapatid niya. Pero ba yun? Lahat kayong anak ko, sasabi na hindi kita mahal, ikaw nga yung inaalagaan ko. Pagising niyo, okay na yung baon niyo, pagkain niyo. Tapos pagluto ko ng madaling araw, ako pa maghatid sa inyo ng motor, ang sa eskwelahan niyo, susunduin ko pa kayo. Hindi pa pagmamahal yun? Ilan yun ang mumukha ko sa kanya. Lahat ng sakripisyo ko, gagawin ko para sa inyong lahat, sa pare-parehas kayo. Wala akong mahal na hindi, meron akong paborito, wala akong ganun. Sa lahat kayo, mahal ko. Kasi lahat kayo, binigyan ko ng pansin, binigyan ko kayo ng pag-aalaga, mula ulo hanggang paa, ang papa nyo naghahanap buhay, ako nag-aasikaso. Ako pa nga driver nila eh, ako atid sundo, ako school service nila eh. Nagmumotor ako madaling araw, hatid ko sila, susundin ko sila sa tanghali, luluto ako sila ng pagkain. Pagdating nila galing school, may pagkain na sila. Pag papasok sa school, may baon na sila. Andiyan na yung mga gamit nila, ultimong medyas, ultimong underwear nila, nakapatong na. Kakain na lang sila. Ako pa magliligpit ng kinainan nila, di ba? Ganun ako sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, pare-parehas lahat ang treatment ko sa inyo at wala akong sinasabi mong hindi kita mahal, mali yan. Ano sinasabi ko? Alam mo ba, Denise, may nag-comment. May nag-comment. Kinagat mo din daw si Junila nung bata pa kayo. Ay, oo! Oo nga pala. Kasi ano po, si Joseph din po si Kuya Joseph din po sa vaccine 1 na kinakagat po. Ayaw amin na kayo. Sino yung mga kinagat ni Denise dyan? Tita, ano ba yan? Paano bang pagdidisiplina dyan? Hindi naman ako nagkulang. Ayun na siguro din yung Ate May. Siguro yung nakikita niya na nangyayari sa loob ng bahay namin. Yun nga, siyempre nakita niya yung... Excuse me po matanong ko nga, bakit nga ba kayo nag-aaway ni Tito? Yun nga, sa lumang buhay namin na, di ba nga yung merong problema kami talaga yung tungkol sa vision ni Tito mo. Siguro yung pagnanag ko rin, mali rin. Ay, siyempre, yung imbis na bigyan ko siya ng pansin, alagaan ko, bigyan ko siya ng unawa, ninanag ko pa siya. Kaya, yung nga sinasabing kapag pinipigil mo, lalo siya nang gigigil. Kasi nga, wala akong Diyos sa puso eh. Ang pakiramdam ko lang nun, kaya, ang pagkakamali niya, na kaya ko siyang labanan, kasi siya ang may mali. Pero mali pala yun. Kapag may mali pala isang tao, huwag mo siya lalong i-down. Ipagdasal mo siya at lagi mo siyang unawain ng malumahanay na salita. Kasi nung panahon ko na yun, ako yung siga. Kapag nakita ko siya nagbibisyo, yan yung bibigyan ko siya ng salitang masasama, papahiya ako sa maraming tao. Yun pala yung, mas lalo pala siyang nagiging lalo siya nanggigigil sa bisyong gagawin. Kasi ganyan mo na ako, di gagawin ko na, parang ganun siya noon. Kapag uwi ng bahay namin, para kaming, hindi naman niya ako sinasaktan. Talagang nag-aaway lang kami ng mga salitang masakit. Hindi kami nagbabasag ng gamit kasi mahirap magpundar ng gamit kaya hindi kami nagbabasag. Naalala ko ang binasag lang talaga, sobra talaga yung tabo lang talaga. Alam ng mga anak ko yun. Pag nagbabasag na ako, tabo. Kasi mura lang yung tabo, pero. Hindi na to. Buti na lang walang shower, di na. Kaya nga sabi ko nga ganun, ayokong kasi malas daw sa buhay yung nagbabasag ng gamit pag nag-aaway. Yun yung masalta ng matatanda. Kaya tumingin mo sa isip ko, kahit ganda-ganda ko, hindi ako nagbabasag. Kaya pag nagagalit yun, sinusuntok niya pa din. Sige, pag nasira yung salamin, wala na tayong salamin. Parang ginaganon ko, pag binasag mo yan. Kaya yun, siguro yung away-bati namin, na sobrang niya, hanggang sa pagtino niya siguro, talagang may katapusan din naman, kasi napagod din naman siya. Yun yung nakita ng mga anak. Yung mga anak niya lahat, walang sa kanya, alop lahat sa kanya. Lahat ng anak niya galit na galit sa kanya kasi akala ng mga anak niya na papa niya lang may pagkakamali, na ako lang ang tama. Talagang may tama rin naman ako, kaso lang hindi naiintindihan ng ibang tao na kaya ako nagiging ganun kasi gusto ko lang naman mabago siya, mapigil siya kasi napagod na rin ako kakasunod sa kanya eh. Yun yung lagi ko siyang sinusundan sa lahat ng mga ginagawa niya. Kahit madaling araw, hinahanap ko siya, iniisip ko kung nasan siya. Yung mga anak ko, bit-bit ko pa yan. Pag nag-aaway kami, lalayas kami ng madaling araw.
Wala akong oras. Kapag nag-away kami, walang oras, wala sa aking oras. Pag naisipan ko lalait kang bitbit ko sila, anilit pa nila. Kaya naalala ng panganay ko, si mama, pati kami dinadamay sa layasan eh. Napapagod na raw sila. Hanggang isang araw, may kapitbahay ako, nasa lubong kami. Saan kayo pupunta? Sabi niya, pumunta kami ng Quezon City. Hindi, madaling araw na. Alam mo yung itinago kami sa loob ng bahay nila. Kasi nga, natakot sila na may mangyari sa amin mag-iina. Kasi ang bunso ko pa nun si Eman. Wala pa si Denise nun. Kaya, siguro, yan yung buhay talaga namin. Kaya siguro ganyan si Denise kasi siya ang mga nakasaksi na ganyan kami nung time na kami nag-aaway sa loob ng tahanan namin. Yan. Sige nga, Denise, kwentuhan mo nga kami. Ano yung naging impact sa'yo nung pag-aaway ng mga magulang mo? Ano po, kasi tuwing nag-aaway sila, lagi akong pinapapunta sa kabilang bahay namin eh. Doon ako pinaglalaro. So, parang hanggang yung away na lang naririnig ko hanggang sa kabilang bahay. So, parang ako nahihiya. Bakit ganun kaya sila? Ganun. Pero, may time po na gusto ko silang awatin pero di ko magawa kasi away na ng matanda yun eh. Kasi wala naman akong alam sa away nila. So, parang lumalayo na lang din ako sa kanila like that po. Kaya ngayon, saan mo binubunton yung yung mga na-experience mo? Ano po? Iniiyak na lang ko yung gabi. Iniiyak mo? Ilang taon ka nun? Siguro around 3 to 4 years old po. 3 to 4 years old. Ang bata. Kaya pag nasa school siya, doon niya dinadami yung mga klase niya. Doon niya inabunod yung galing niya. Grabe, tita, no? Grabe yung naging impact sa kanya. 3 to 4 years old. Imagine niyo yun, mga magulang, especially sa mga talagang nag-aaway. Lalo naman na yung mga naghahagisan. Meron pa nga tayong naririnig na talagang nagkakasakitan yung mga magulang. Grabe impact sa kanilang mga anak. Kita nyo, ang bata-bata, 3 to 4 years old. Can you imagine that? Umiiyak gabi-gabi. Dahil lang hindi niya maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanyang mga magulang. Eh ngayon, ginagawa na lang natin katatawanan. Nangangagat siya sa labas. Kasi yung nababattle up kasi siya inside. Dahil sa napakamura niyang edad, hindi niya maintindihan. Ang ginagawa niya sa tingin niya, nagiging aggressive siya eh. Kailangan kong mailabas ito pero hindi ko alam kung paano. Kaya ang ginagawa niya, nambubuli siya ng ibang tao. Kailangan mong maramdaman yung nararamdaman ko para maintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ko. Ganon. Tama ba, Denise? Yun na nga. Ayan. Sige, pwede mo ba ikwento yung masaya naman? Okay. Kasi simula pa lang, mabigat-bigat na. Pwede mo bang ma-share sa amin? Meron ka bang mga masasayang maalala sa iyong mga childhood days? Actually, onti lang po eh. Kasi hindi ko din po masyadong na-enjoy yung childhood ko. Kasi nga po doon. Pero, nung lang po, naalala ko lang nun, di ako makakalabas kung di ako natulog ng tanghali. So, kailangan pagka-uwi pa lang ng school, tulog ka na. Kasi, syempre, di ka makakalabas kung sa bahay ka lang na naman. Wala kang magagawa. So, pinakamasaya po siguro yung laro namin dito nila Kuya Joseph, nila Junila po, ganun. Yung bonding namin, ang saya. Kaya pala sila yung kinagat mo kasi sila yung mga kababata mo. True po. Magkababata pala to, magsilabasan na kayo. Alam niyo ba, sabi ni Joshua Kalingasan, tita, yes, been there ate, batuhan ng plato, grabe sina mama at papa dati. Ganyan din po ako, iniiyak ko na lang at binabawi sa school. Oo nga, ako napanood niyo yung kanyang testimony, nambubuli din siya, si Joshua, at siya din nabubuli. Diba? Doble epekto sa bahay, nakikita niyo yung mga nangyayari. Ngayon sa school naman. Ngayon, kaya napaka-importante po ng mga formative years ng mga bata. Dahil doon, kailangan talagang arugain ng mga magulang. Ito, hindi ko to na-experience sa mga magulang ko eh. Kasi talaga sila mama at sila papa, grabe po talaga. Nung pinanganak ako, year 1999, doon po sila nagsimulang maging born again. Nagbago po talaga sila, si papa, dati palaging umiinom, tapos hindi nagsisimba. Simula po nung taon na pinanganak ako, talagang inalagaan nila ako, hindi nila pinapakita sa amin na nag-aaway sila,
ginagawa nila, umaalis sila, nag-uusap sila sa kwarto. At meron nga po nung one time na na 7 years old ako noon, nasa Cavite kami. Umiiyak si mama, tsaka si papa nakahiga dun sa sahig. Si mama nandun sa higaan, nakahiga sila pareho. Umiiyak sila kay Lord. 'Di ba? Kung ikaw na anak, yun ang makikita mo na modelo sa yung mga magulang. Hindi ba't mas susundin mo sila? Paano naman ngayon kung palaging nag-aaway ang mga magulang? Yun po. Yan. Kaya talagang ang mga magulang, no, maging role model talaga tayo sa ating mga anak. Kasi kung ano yung nakikita nila sa atin, ganun din nila maipo-portray yung kanilang buhay. Kaya talagang, no, Sister Rowena, nagpapasalamat talaga tayo sa Diyos dahil pinili niya tayo, no? Hinandpick niya tayo doon sa karumihan, doon sa mga pangit nating mga naranasan. Kaya glory to God talaga dahil pinili tayo at hinirang ng Diyos. Amen. Praise God kasi lumang buhay na to. Yun. Amen ba, tita? Amen. Pinag-uusapan na lang natin para malaman natin kung paano nila ito na-overcome magpamilya. Amen. Ayan. Sige, tita. Ano naman po ngayon ang paano na ba to? Kasi yun nga yung naging resulta kay Denise. Tita, may ikakwento ka pa po ba na hindi mo makakalimutan sa anak mong si Denise? Ang di ko makalimutan. Yun lang yung kapag galing siya sa school, gusto niyang lumabas. Sabi ko, hanggang hindi ka natutulog, hindi ka makakalaro sa labas. Ang gagawin niya, magtutulog-tulugan siya. Akala niya, alam ko yung bagong gising sa hindi natulog. Titignan ko yung mata niya, tititigan ko siya. Alam mo yung tititigan niya, kunya nagaganon-ganon siya, hindi ka natulog, hindi ka lalabas. Kaya iiyak siya ng iiyak, napakaiyakin, grabe napakaiyakin yan. Sobra. Yung alam mo yung time na nagsasalita pa lang ako, kahit kami ng mga ate niya, ay alam mo yung nila siyang, alam mo yung nangingilit na yung luha niya, alam mo yung inapi. Kaya sabi ng ate, kaya ang tawag sa kanya ng ate niya sa group chat nila, siya yung pag-iyak. Kasi iyakin nga talaga. Sabi ko sa kanya. Saka si Denise naman, itong nag-edad na siya ngayong ito, talagang nakita ko naman yung konting pagbabago niya. Hindi na siya yung Denise na nakilala ko na kapag minsan pag inutusan mo, maraming dahilan. Lalo na yung lola niya. Kapag sinabi ng lola niya na hindi niya sinusunod. Sabi ko, hindi mo sinusunod si lola mo, si nanay doon. Hindi mo ba alam yan na nagbibigay siya ng baon minsan. Parang dinasabihan ko siya, gano'n nga naman. Hindi ko siya inapansin. Pero this kami, sabi ko, nagsalita yung aking biyenan na, alam mo si Denise, nagulat ako pag inuutosan ko, hindi na siya umaangal, sumusunod na siya. Kaya salamat sa Diyos daw, sabi gano'n. Si nanay, nasa gawain po siya ng El Shaddai talaga. Kaya sabi ko, talaga, meron pa isang one time na ikukwento ko sa inyo na, kasi itong week na to, meron kaming mga okasyon na darating. Ang mga kapatid niya, may swimming na aatinan. Kasi Tita, wait lang. Opo. Mamaya na yan. Hindi na tayo tapos. Baka naman masyado tayong ma-excite eh. Mamaya na yan. Reserve for later. Kasi Denise ay isang batang may pagbabago mula nung... Amen. Alam mo, yung start ng pagbabago niya, yung nagkaroon ng youth camp. Hindi lang once, twice pa, di ba? Ang ganda ng pangyayaring yun. Kasi yung una kasi may konting hindi pa siya naibago eh. Nung nagdoble, nabago. Okay, sige tita. Mamaya natin yung pag-usapan. Reserve mo din yan. Ayan, tita. Tanong ko naman sa'yo, kamusta naman ang inyong love and discipline kay Denise? Paano niyo po siya dinidisiplinahan? Pinapalo niyo ba siya? Kinukurot sa singit? Sinususian? Yung mga ganon? Kung yung love, yung napag-usapan, yun nga sasabihin niya na hindi namin siya love ng papa niya. Kasi daw, mas mahal daw namin yung mga kapatid niya, yung mga matatanda. Sabi ko, paano mo masasabi di ka namin? Dami nga, na-explain ko nung kanina na pare-para sa treatment ko sa inyo. Kasi alam mo si Denise, ay siya yung may ugaling napaka-silosa.
Siya yung ano, Kaya mo talaga mga bunso. Ganyan ang bunso. Tapos may konting bagay lang na hindi mo mabili. Parang pakiramdam niya, siya na nga yung tira, hindi pa mabilan. Parang ganun. Parang niya katwiran eh. Pero pag si ang bilis, mabilan. Parang may ganung words. Sabi ko, alam mo, kaya ako binilan si ganyan kasi kailangan. Ikaw ba kailangan mo? Parang pinapaliwanag sa kanya. Sa kanya yung pagdisiplina sa kanya, hindi ako nananakit. Katulad na sinabi ko sa inyo na hindi ako nananakit ng puro lang ako yaw-yaw. Puro lang ako salita. Pero pag ako nagsalita, masakit. Pero pag nagpapalaman niya ang nananakit sa kanila, meron talaga silang magiging kumbaga magiging matino sila pag ang papa nila sila nakatikim kay papa niya ng palo. Kasi hindi nila malilimutan at hindi na nila uulitin. Tama. Katulad nung sumagot siya, sinarinig ng papa niya na nag-bad word siya sa akin, napatalik ko. Hindi, that night. Alam mo yung ginawa sa kanya? Sinasuntok siya sa bibig. Hindi sinuntok yun, yung parang na-please na kamay na ganun. Yung sinapok na parang ganun. Nagputok-putok yung bibig niya. Kaya mula nun, kapag inaano ko siya, andyan ang papa niya, hindi siya nagsasalita. Pero pag wala ang papa niya, shoutout siya ng shoutout sa akin. Pero ngayon, nung pati yun. Umaangal! Kaya nga sinasabi ko, binabalik tanaw ko lahat yung mga nangyari. Kaya dapat, ipagpatuloy mo yung pagbabago mo na ganyan. Kasi maraming natutuwa at isa na ako sa natutuwa kasi unang-una, naging mapagmahal ka sa amin. Yung yakapin ka lang ng anak mo na halika-halikan kayo, sabi sa'yo na, ma, kumain ka na ba? Ma, may sakit ka ba? Haplasan kita ng langis. Yun ang nakakataba ng puso eh. Yun yung minsan, pag naanak kata niya, ang sakit ng likod ko, ng katawan ko. Alam mo, sabi niya, halika, mahiluting kita. May kusa na ba siyang ganun? Sabi ko, sige. Kaya pag hindi niya ako inihilot, sabi niya ganun, huwag ka na nito. Pag galing mo na, pag may kailangan ka, parang gagawin. Pag ngayon lang naman ako kasi minsan, para bang binajudge mo na agad siya, pangit pala yun. Kapag hindi ka nasunod, hayaan mo na siya magkusa, parang ganun. Yun din ang natutunan ko. Huwag ka rin yung forget by inayawan ka ayaw na. Diba? Hintayin mo may kusa rin. Masarap pala yung kusa. Kasi pag kusa, nakakataba ng puso. Alam mo, tita, nagtataka sila, hindi ka daw ba nananakit? Hindi talaga ako nananakit, alam nila yan. Pero nanabulot ako. Tita, si Dennis yung maangal eh. Paano ba yun? Hindi talaga ako nakatingin sila sa akin talaga. Yung sabi ko sa'yo, napikon ako, hinila ko talaga siya sa buhok. Nahuli ko kasi siya, pero kung hindi ko siya nahuli, hindi ko siya nahila. Nagpahuli. Kaya yun, nahila siya. Tita, sabi ni Pastora Mavic at ni Tita Yogi, ang panganay daw, experiment lang. Ang pangalawa or gitna ay perfectly made. Pinagdesisyonan. Pag bunso ay latak. Ano po ba ang latak? Tira-tira. Hindi naasahan. Yun yung tira-tira. Tira-tira. Okay lang, pag bunso, paborito. Oh! Sure. Labas mga bunso! Ang mga bunso, yan yung mapagmahal dapat sa mga nanay. Kasi siya lang mag-aalaga. Sabi nga niya sabi ko, anak, sa insurance ko, hati-hati kayo pag ako'y nawala. Alam mo salita niya, dapat daw mas malaki sa kanya kasi daw ako mag-aalaga. Joke lang. Kasi pinakahuli yung bunso na di ba, may iwan sa mga magulang. Kaya sa mga bunso dyan, alam nyo na. Alamin nyo na. Ayan, sige Denise. Ngayon naman sa iyong elementary days, kasi alas 3 na Ano nga ba meron pag alas 3 na? MU! Alam mo ba, kanina pa sila nag-chat. Mapamagulang. Sabi ni Morris, sarap talaga maging bunso. Kasi ang mga panganay, palaging may responsibilidad Kailangan nila magpakapanganay. Pero kapag bunso ka, ikaw dapat inaalagaan. Ayan, sige. Sabi ni Paul, tita,
Ang mga bunso po ay mababait at naghihilot sa mga nanay. Hindi po ako yun. Hindi po naghihilot. Nangihilot po ba si Denise? Nung malit siya, naghihilot din yan. Nung maliit. Ngayon kasi tumangkad na ako. Tumanda siya, wala na. Nilot niya ako pero may bayad. Unload. Uy, di mo na Denise, nasubukan mo din ba na nagbubunot ka ng white hair? Tapos bawat book, wala. Wala kang childhood. Kasi kami, tita, kapag may, nandyan sila mami, sila daddy, mga matatanda, napapabunot kasi ng puting buhok. Ngayon, sige, bunutan kita, basta may 25 cents per, per buhok. Yun. Sino makaka-relate dyan, mga ka-abanger? Sige, magkwento lang po kayo. Ayan. Sabi ni, yes po, kapag alas 3 po MU na, wag na nating iusog. Ayan, sige, Denise. Kamusta ang iyong kinder muna? Kasi si Denise po ay elementary pa lang ngayon, di ba? Graduating, tama? Yan. She's turning 12 years old this coming September. Ayan, Denise. Nung ikaw ay kinder, ikaw ang nambubuli. Yung binubuli mo ba ay crush mo? Hindi po. Hindi naman. Sino crush mo? Wow, kapag ka pala crush ni Denise, hindi niya binubuli. Meron ka ng crush noon? Meron po. Wow. MU. Last. Ano? Parang di naman po siya MU. Parang cashback lang ganun. One day lang. Kasi parang inisip ko sila, mama, paano pag nalaman nila ito? Siyempre, Kinder ka nun? No. Last year. Oh! Balik blooper, anak mo, tita. Hindi pa yun. Sige. Go. Alam ko na kasi na. Uy, Di ba? Mali ba? Crush niya lang yun noon. Parang cashback lang. Ganun po. Gano'n. Na-crush back. Pero, Nag-regret din ako after po nun na nagkaroon kami ng crush. Kasi laging nagagalit sa akin yung mga kapatid ko pag laging naririnig yung may jowa-jowa daw. Kasi lagi siya po na nagsasabi na, uy, si jowa na, sila ate nakasimangot sa kanya. Ayaw talaga nila akong jowa. Bata pa. Hindi na talaga yung tuso. Sa totoo lang na. Siya yung nangasal. Pero naman, magagalit din. Ganyan talaga, Denise. Masanay ka na. Kunwari, payag, pero magagalit din pala. Yan, sige nga, tita. Ano naman ang pananaw mo sa mga MU na yan? Wala akong alam sa MU niyan eh. Kasi alam ko, meron siyang kasi nung nag-swimming kami noon, remember ko no, sa Ardin, nag-swimming kami. Sabi niya, mama, meron po ako special friend na i-invite. Sabi ko, sino? Alam ko yung nakita ko, sige, pupuntahin mo, wala namang masama eh, kaibigan lang naman. Sabi naman ng mga ate, sino yan ma? Special friend daw niya. No. Di pumating. Aba, nakita ko yung pag-aaruga niya, pinibigyan niya ng tuwala, binibigyan niya ng pagkain, sabi ng mga ate, mama, pa-stock mo yan ha, pa-stock mo yan ha, bata pa yan si Denise. Sabi ko, hindi, kayo naman, kaibigan lang yan eh. Huwag niyo bigyan ng ibig sabihin niyo ganyan kasi hindi naman nakapapayag na magkaroon ang kapatid niyo ng maagang relasyon. Saka aral muna at ayan, enjoy niyo muna diyan yung pagiging youth niya sa pag-train niya. Noon dati niya pa yun. Denise, elementary ka pa lang ha? Special friend lang daw ba? Special yun, no? Hindi ko na kami nag-uusap ngayon. So, friend na lang, friend. Yun ba yun? Tita, may tanong si Tito Sam. Hindi naman po natin ito itatanong para iudyok si Denise na magkaroon, no? Sabi ni Tito Sam, sabi niya dito, ano daw po ba ang nais nyo na characteristic ng tao na magiging, for example, MU? Or makakatuloy, ano po ba ang pangarap nyo para sa anak ninyo? Pareho silang Kristiyano. Pangalawa, yung nakita kong talagang deserve sila na nakakilala para sila sa Diyos. Yun lang. Ayun lang po ba?
Marami sa gilid-gilid, tita. Okay lang. Basta deserve niya. Wow. Hindi naman ako namimili kasi hindi naman kami kapili-pili eh. Kaso lang, sa mata ng Diyos, kailangan, marunong ka rin para silang matutuwa na marunong tumanggap sa Panginoon. Yun ang gusto ko. Ayoko yung hindi niya ka churchmate o kaya hindi niya yung kasamaan sa sa isang ministry. Ayan. Okay. Sige, wag na nating i-encourage si Denise. Dahil siya pa naman ay elementary pa lang. Alam niyo po ba, ang bilis talaga ng mga komentarista. Ang dami na nilang nako-comment. Ayan. Sige, Mama, meron ka bang tanong para kay tita? Sister Weng. Oh. Dahil, di ba lima yung anak mo? Opo. Oo. Paano mo sila na-erase yun nga sabi ni Denise, parang may special treatment. Paano mo sila na-erase na talagang makikita nila na walang favoritism sa mga anak? Yun nga po, yung way na pare-pareho silang inaalagaan. Alam naman nila po yun. Siguro nagdagaan na si Denise kasi hindi niya nakita yung mga nauna. Pero yung mga nauna kong mga anak, wala akong narinig na ganung salita. Sa kanya ko lang talaga narinig kasi although siya talagang huli. Kasi hindi na nga niya nakita yung mga nangyari doon sa mga ate niya. Kung anong ginagawa ko sa mga ate niya noon, hanggang kay Eman, yan din ang ginagawa ko sa kanya. Mas more than pa nga kasi isa na lang siyang inaasikaso ko ngayon. Hanggang ngayon mag-high school siya, ngayon upcoming grade 7 siya. Sabi ko, anak, high school ka na. Kailangan ko na kitang hatid sundo, pero tuturuan kita rin mag-commute kasi minsan kasi ganitong meron din akong pinagkakabisihan, lalo na kapag nagkaroon na ako ng, malay mo magka-mission ako, ganyan, magkaroon na mga out of town ako, paano, di naiiwan kita, kaya mo yan mag-isa. Kung baka magkaroon ka ng sa sarili mo na matuto ka na kaya kong umuwi mag-isang ganito at maging ka. Saka sa mga anak ko, alam nila yan lahat na iisa lang yung foundation ko sa kanila, yung magmahalan kayo magkakapatid, magtulungan kayo at huwag kayong mag-iiwanan sa isa't isa dahil pagdating ng panahon, kayo na lang magsasama-sama at huwag yung papabayaan yung maliit yung kapatid. Lagi kong binahabilin si Denise sa kanila na huwag nyo lang papabayaan kasi malay mo, hindi natin alam ang buhay. Ayokong kasi lang maganda na ang buhay, huwag nyo lang iwanan si Denise. Siguro na pagkakataon ng Diyos na bago kami wala sa mundo, makikita ko muna maganda ang buhay ni Denise. Siguro, masaya na kami mag-asawa naman. Ganyan talaga ang bunso. At meron pa akong isang itatanong, sis. Paano niyo po na itaguyod ang mga anak niyo dahil 5 sila at nagkaroon ng, di ba, yung sabi mo nga, yung dati magulo yung buhay niyo. Paano niyo silang na-raise up? Halimbawa, yung sa pag-aaral, ganyan, sa financially, paano ninyo sila naitawid? Ito po, nung limpat kami ng 2000 dito, nag-start na kami mag-school service. Ang hipag ko po, binigyan kami sa isang sasakyan para magkaroon kami ng hanap buhay ng aming mag-asawa. Si Manny po ang aking driver, ako po ang taga-buhat ng mga bag at sa mga bata. At that time, nag-aaral na rin mga bata. Yan yung, alam ba yung sa sinop namin mag-asawa, hindi naman po sa pagyayabang, lahat po sila nakatapos ng private school. Sa Immaculate Conception po lahat sila nag-high school. At ang isang nung nag-college na po ang aking panganay, ang hipag ko po, yung panganay ko po ang nagpatuloy ng magpaaral hanggang kolehiyo, hanggang ngayon po may asawa na po siya. Yung pangalawa ko po, yun po nag-worried nung that time, sabi niya gano'n, nung time na medyo si papa niya, bumabali-balentong ang estilo ng buhay, pero hindi kami niya pinapabayaan sa financial. Alam ba yung time na sabi ng anak ko na, Mama, gagraduate na ako ng high school, o paano, mapapag-aral niyo ba ako ng college? Sabi ng pangalawa ko, si ate, buti pa si ate may nagpapaaral. Alam mo salita niya, hayaan mo hindi ko kayo pahihirapan. Gagawa ko ng paraan para matapos ako ng pag-aaral. Alam mo talaga yung anak kong pangalawa, nagpilit siyang maging cheerleader. Alam niyo ba yung nakatapos napili siya sa Team Pilipinas? Alam ba yung nagpayo siya sa Florida,
Nag-cheering siya, buhos buhay siya. Ayan yung uuwi siyang bali-bali ang buto niya. Pero hindi niya ininda kasi gusto niya makatapos na kasi kapag kanya scholarship ka, alam mo ba nakatapos siya ng pag-aaral ng TRISEM sa St. Benilde College pa siya graduate. Wow! Galing. Ang kanyang kurso ay diplomat. Pero nga sa kasalukuyan po ngayon, talaga nagtsatsaga muna siya sa maliit na pero pagdating ng panahon, mararamdaman niyang mas maganda maghanap buhay sa gobyerno. Yung pangatlo ko naman po, nakatapos na ng K-12, ngayon po, naghahanap buhay na rin. Dahil siguro sabi niya, kawawa naman si mama, may mapapag-aral pa si Eman sa si Denise. Siya na nagsakripisyo na mag-stop na siya. Tulad nakatapos naman doon siya ng K-12. Pero ngayon sa kasalukuyan, nagkukuha siya ng konting-konting kurso para at least meron siyang natapos din. Kaya nga, praise God talaga, kahit sa ganyang panahon na nagkaroon ng si Manny, na ganyan, hindi niya pa, ang Diyos talaga, hindi kami pinabayaan sa financial. At saka talagang proud ako sa mga anak ko kasi kahit hindi man sila ganun sa amin pero lahat naman ng mga pangangailangan namin ngayon, nabibigay nila. May nagbibigay na, mama, ako na sa magbabayad ng bills nyo. Mama, may pangkain pa ba kayo dyan? Mama, yung sweldo ni Papa, nyo na lang yan para sa supportan nyo na sa mga needs, yung mga kailangan nyo dyan. Importante, si Papa niya may hanap buhay at ipapasalamat din ako kasi binigyan siya ng mga among napakabait, very supportive talagang andyan lang sila talaga. Talagang pinag-pray ko ang hanap buhay ni Manny sa ngayon na mag-boom pa ang kanilang negosyo at ang mga taong tumutulong sa amin. Yun ang salamat ako sa mga Montermo sa family talaga na andyan sila sa buhay namin. Amen. Talagang nakikita ng Diyos yung ating mga pangangailangan, no? Siya ang magpapadala ng mga tao para ma-meet yung ating mga pangangailangan. Kaya salamat sa Diyos sa mga taong tumulong po sa inyo at lalo silang pagpalain. Yan. Amen. Alam niyo po ba yung mga kabataan ang kukulit sa comment section. Ngayon mga kabataan, basahin niyo yung comment ni Pastora Mavica. Sabi niya, teka, may maganda akong iuutos sa mga kabataan. Nako, sige, magkulit-kulit pa kayo dyan. Abang-abangan ang ipagagawa ni Pastor Mavi. Ayan, sige. Tita, ngayon naman, Denise, kamusta naman ang pag-aaral mo ngayon sa sa online classes? For me po, hindi po siya madali. Kasi merong time po na kakastart lang po ata ng school year na yon, binilan ako ng bagong cellphone. Pag bagong cellphone, ang saya maglaro, hindi malag, ganun. So, parang napabayaan ko yung pag-aaral ko nung first quarter. Parang, sobrang parang sila mama, hindi ko alam kung na-disappointan, pero sarili ko disappoint ako nung kasi wala siyang grades na first quarter. So, parang ako nahiya na lang kasi yung mga magulang ko pinag-aaral na nga ako. Tapos, hindi ko pa ayusin yung pag-aaral ko. Parang lang, ako naaawa ka ng mama na imbis na pagbutihin ko yung pag-aaral ko. Lalo ko pa silang pinaproblema dun sa mga grade ko na hindi naman dapat nila pinaproblema. Ngayon, ano na ngayon ang plano mo para dyan? Ayun naman na po. Nakabawi naman na po ako. Medyo mataas na po yung grade ko ngayon. Marami na kasi nag-advise sa kanya. Thank you sa kila Ate Dane, kila Ate Pat. Yan. Talagang Tanong ko naman ngayon, paano po kayo napunta sa GCC Parañaque? Sa GCCP. Actually, talagang ang nakilala ko yan, nag-send sa akin ng link sa akin si Sister Sally, kay Pastor Dong. Una-una napanood talaga yung video niya dun sa Luneta, yung mga video niya noon. Sino ba to? Parang gano'n, tinatanong sa sarili. Tapos ako, parang kilala ko to. Parang ito yung nakita ko sa Alicia Day na parang gano'n. Sabi niya, gano'n. Ngayon sabi ni Sister Sally, hindi sa amin nag-i-encourage siya na, punta ka, sumama ka sa amin. Never siya nag-encourage sa amin na gano'n.
Tapos basta ang sinesend lang ng link niya sa amin, yung magkaroon kami ng Bible study. Kasi ang kagrupo rin nun, yung mga kasamahan ko sa dating church namin. So hindi ko pa nararating ang GCCP, nagba-Bible study na kami na Pastor Dong, hanggang si Pastor Mark na nag-handle sa amin. Na-stop lang yon siguro nung nagkaroon ng, ewan ko ba, anong nag-end yun. One time, sabi ko, kaya hindi tayo sumubok kumatin sa Parañaque, sabi naman ni Sister Sally, kayo ba, gusto nyo? Naman siya sa amin na, parang nakita ko naman sa puso niya, sa mukha niya na medyo natuwa siya kasi siyempre, makakarating kami doon. Yung unang dating ko doon, sabi ko, sobrang lamig yung aircon. Sabi ko, lamig naman dito. Sabi ko, sobrang lamig. Tapos yung mga tao, siyempre, hindi pa. Ang una kong nakitang tao doon si Pastora Mavic, siya talaga yung, gano'n. Si Ate Rose, pinakilala sa akin. Sabi ko, parang ang unang pagpasok ko pa lang, ang pakiramdam ko, iba. Parang sabi ko, bakit ganito parang ang gaan? Tapos yung pagpupuri, sabi ko gano'n. Merong akong pakiramdam na, masaya pala rito, parang ang tao. Pero sabi ko, dito pala. Siyempre, unang may tao makikilala din na parang hindi approachable na. Parang naman ito din namamasin, nakakatakot naman. Ganyan, parang gano'n. Tapos meron ka pang salita na, ganito sila manamit, parang dito, parang sosyalan. Parang yun lang talagang thinking mo. Tapos, nung napakilala ka sa amin ni Sister Sally, si Pastora May, kasama ko si Manny, yung parang siyempre, alam mo naman, pag unang nakilala si Pastora May, ang sasabi niya, ano ba ito? Parang Kasi sabi, dali. Yung parang nanay na nagmamadali pirmi, kasi totoo doon talaga na milakad naman talaga sila Pastora nung that time. Sabi, picture na. Pero, okay, kumain na kanya. Sabi ko, parang si Kuya Manny mo natakot. Ayoko na bumalik doon. Sabi niya, parang nakakatakot naman yung si Pastore. Parang, bakit ka matatakot? Kinain ka ba? Parang ginanong ko siya. Pero salita ko, parang iba pero sabi lang yung real life nga ang una kong talaga kay Pastora, ayoko na bumalik. Kasi parang hindi ko gusto yung parang nakakatakot siya. Parang yung may talaga may takot ka. Pero bakit hindi? Ba't ka matitingin sa tao, di ba? Ang inaano mo doon, yung pagpupuri mo sa yung mo. Di sabi ko kay balik tayo. Siguro tayo naputol yung pagpunta namin doon. Siguro naputol-putol. Hanggang isang araw, parang may naramdaman ako na, yung sabi niya, yung pagpunta nyo din, yung namasal kayo, na natuwa ako kasi yung mga bata nag-join. Tita Weng, sama tayo, ganun, punta tayo, simba tayo. Siyempre, naobliga akong mag-church na doon. Sabi ko gano'n, sige. Ang purpose ko lang doon, may isama ko lang sila. Pero the time talagang iba na rin pala. Kapag ikaw yung hinipo ni Lord na nagpagkukusa ka na rin. Ganun, kahit Sabado, gusto ko na mag-encourage sa mga bata na pumunta doon. Ang siya napakaramdam kapag nakita mo yung mga bata, yung nakapagpupuri na ganyan, nakita mo may pagbabago. Kaya naman pakalat-kalat sila sa kalye. Yun yung unang kutat hanggang ngayon sa kasalukuyan na welcome nila ako doon sa pagluluto, nabigyan nila ako ng chance na maipakita ko rin yung pagiging Marta ko, hindi man sa way na na financial, yung sarili kong kumbaga yung kakayahan ko na lang ang i-share ko sa kanila. Yun lang naman po. Amen. Alam niyo po ba, konting testimony lang. Kasi nagkaroon po kami ng house-to-house visitation sa Gen 3 dahil si Patricia po ang leader ng BSG Gen 3 that time. Pumunta po kami sa General Trias Cavite kila Tita Zali at laking gulat namin, merong Tita Weng. Alam mo ba, Ma, hindi ko siya kilala nung time na yun. Natatama, sino kaya itong babaeng ito? Ang ingay. Tapos lahat ng mga kabataan, bawat kabataan na dumadating, tinatawag ba naman? Tapos tinatawag niya lahat ng mga kabataan, pinupuntaan niya sa mga bahay-bahay. Naalala ko ba na si Kurt, tapos si
Sino ba yun? Si Emma na tayo. Nagbabike silang dalawa. Uy, Kurt, Emma, nalika dito. Sumama kayo dito sa loob. Kasi that time nagkaroon kami ng Zoom tsaka physical na youth life group. At napakasigla. Dahil after po noon, the next Sunday, umattend sila lahat. Grabe. Ito talaga grasya ni Tita Weng. At nakita ko, alam niyo po ba, ako din mismo, na-inspire talaga ako sa buhay ni Tita Weng. Wow, alam niyo po ba, kapag merong isang tao lang talaga na magpursige, isang tao lang talaga na maging masaya sa ginagawa, at isang tao lang talaga na mahal yung ginagawa, lahat ng tao ay mako-contaminate. Hindi yung contaminate na mali. Magiging, it is contagious ba? Kunwari, akong ngumiti. Tapos yung nakatingin sa akin, ngingiti na rin. The same thing that happened doon sa ginawa ni Tita Weng. Kaya naman, mga kabataan, talagang pinapala kayo dahil meron kayo isang Tita Weng. Ayan. So, moving forward, moving on naman tayo. Dito naman tayo kay Denise, syempre, sa kanyang journey. Denise, ano ang masashare mo sa amin sa Chosen Generation Youth Training Part 1 and Part 2? Sa unang pong attend ko doon sa Part 1 is parang unti-unti pa lang po yung nagbabago sa akin. Like that. Yung parang, ganun. Parang, di ko alam kung magbabago ba ako that time. Kasi I'm contented kung ano ako ngayon. Ganun nga, yung mga pong hinahawakan kong words na ganun. Pero nung Part 2 naman na-realize ko na ang dami ko nang nagagawa ng mali na dapat hindi naman na talaga is nagbabago naman ako. Tapos, ano ang experience mo nung youth training natin? Masaya, pero at the same time nakakakaba kasi nagulot ako may preaching, buti nga di ako napili. Takot sa preaching. Ano naging participation mo noon? Mga ano po, yung kunyari, groupings like that. I mean, di siya groupings, yung parang kailangan gumawa ng mga banner, yung tumutulong ka sa paggawa ng ganun. At pinakamasaya paglilinis. Yeah. Yes. Hindi ako napunta sa PR. Ayan, ano naman ang life lesson na natutunan mo sa youth training? I'm saying this. Natutunan ko pa yung mag-obey sa mga magulang, ganun. Yung obedience po. Natutunan, ayun talaga yung pinakatumatak sa akin na kailangan ko talagang mag-obey sa mga magulang ko. Amen. Praise God. Eto, sabi ni Marlies, alam ko naman talagang close mo tong kambal na to. Sabi ni Marlies, Denise, before you training, nung naging ka-group ko po si Denise, mahiyain po siya at antukin pa. Nagtanong kasi si Ate Pat kung ano yung natutunan ng Sunday service. Pero ngayon nakilala niya na si Lord, hindi na siya naging mahiyain, kaya kaya niya nang sumagot kung ano ang natutunan at higit pa sa lahat, di na siya antukin. Praise God sa buhay mo. Ayan. Sabi ni Patricia, sino kaya naiyak sa ampalaya? Ate Pat! Ayan, sabi naman ni Paul. Sabi ni Paul, ikaw daw yung umiyak sa ampalaya ng training. Sabi ni Tita Rose. Buti may singer. Sabi ni Tita Rosemary Socias, ako dati hindi natakot kay Pastora. Kahit lagi niyang sinasabi na kung pumunta at nagsimba ka lang dito para dalhin ang doktrina mo, wag mo na ituloy. Di ako natinag kasi sa sarili. Hindi ako natinag kasi sa sarili ko, inisip ko, sabi ko, hindi ako yon kasi wala naman akong planong magturo. Lalo na wala naman akong planong mag-preach sa church na ito. Pero Tita Rose, ikaw na po nagtuturo sa SGC, di ba? Ayan, tunay nga na pinapala. Ayan. Wow. Praise God. Ikaw na daw ang isasalang sa 7-minute preaching, Denise. Nagsabi ka kasi na hindi ka pinapay. Meron pa mabukas sa ikalma. Sige, ikalma mo. Mamaya na. Okay, Tita Weng, ngayon naman, ano po yung mga pagbabago na nakita mo sa buhay ni Denise simula nung siya ay naka-attend ng church and at the same time sa relasyon niyo po mag-asawa? May
hindi naman totaling nagbago naman agad-agad lahat. Kasi ang pagbabago, unti naman yan eh. Hindi mo naman kailangan na pagit andiyan ka eh, kailangan magbago lahat. Yan siya sabing, it's only human. Pero, thankful ako kay Lord kasi alam kung bakit. Ang laki ng tulong ng youth camp, lalo ng season 1 sa season 2. Kasi alam mo yung, nawala yung ano niya eh, nawala yung konti niyang sa salita, pag pinapagina ko sa isa na lang, hindi na yung talaga madami. Wow, improvement! Pagkakalang mo siya, isa na lang din. Tapos hindi na siya yung nagdadabog ng gate, hindi na siya nagbabagsak ng screen, kaya kasi hindi na siya nag-walk out. Yung isang araw nag-walk out siya, sabi ko, gumanon ako, sabi lang niya, wala siya bumalik. Tapos, dahil ko sa kanya pinapaalala yun. Kasi, kahit hindi mo banggitin, pag naalam niya yung sign mo na, bila siyang, siguro, naiisip niya, ay nga pala, yung ganun. Wow. Tapos, may time pa na, ating naudot na kwento kanina na, meron kaming lakad this coming Saturday. Sabi ng ama niya, tinanong siya, sabi niya, Denise, saan ka ba sasama? Sa swimming or kasi hanggang Sunday yun. O sa amin bukas na meron kami po atin na okasyon. Alam mo, salita niya, hindi na mama, hindi na papa, hindi ako sasama. Hindi ako sasama kasi baka meron kaming practice ng Saturday, saka maglilinis kami ng church. Saka unang-una, ayoko umabsent sa simbahan. Gusto ko mag-church. Ayoko mag-miss ng church. Alam mo ba yung nakita mo si Kuya Manny mo na hindi ko naasana yung ginawa niya. Alam mo yung pag-alis ni Denise na umagulgol siya. Iyak siya ng iyak. Yung sabi niya, Ma, tuluyan na ako magbabago. Kasi yung bunso ko, siya yung nagbabago sa akin. Ayoko nang balikan yung mga lumang nakaraan ko. Sabi niya, tuluyan na ako magbabago. Talagang sa Diyos na ako maglilingkod. Parang inaano niya na, kasi yung anak daw niya, at isa man sa mga anak niya, may nakakilala ka nun. Hindi naman pugit sinabi ko yung mga anak ko na iba. Baka, isa na siya sa magiging example para yung kapatid nilang maliit na bunso, nakakilala na sa Diyos. Kaya nga binagit mo sa ama niya, iyak na iyak ng ama niya, sabi ko kay Manny, sabi niya, huwag tumigil ka na. Kasi sabi niya, talaga napahagulgul siya talaga. Sobrang hagulgul. Ay, may gusto kong, ang taba-taba ng puso ko na. Gusto ko ipagmalaki, gusto kong tumawag kay Pastor May, Pastor Dong, Pastor Ramabik sa inyo, kay Ate Dana. Gusto ko ipagmalaki na, alam mo, si Denise ang sa akin, Kuya Manny mo, nagpaiyak ng ganyan. Parang gusto ko ipagmalaki na may ama pa lang na gano'n. Kapag ang anak pala nakita may pagbabago, ang mismo ang magulang na nagtatry na magbago rin ang buhay. Yun yung sa akin talagang sa akin. Yan yung real life talaga. Kaya sabi ko, thank you pa sa pagmamahal mo sa anak mo. Ngayon sabi ko kay Denise, ngayon, pagpatuloy mo yung isinimulan mo, at sana hindi ka magbago kahit anong sino man yung mga taong sumira sa iyo, magbigay sa iyo ng way para mag-backslide ka. Huwag mo silang pansinin. Ang isipin mo, lagi tumingala ka sa Diyos ka, magtiwala at hindi sa tao. Kahit sino nagpo-provoke sa iyo kung ano yung mga ginagawa sa iyo, pagbubuli, huwag mo sila intindihin. Ang lagi mong isipin, ang Diyos, sa Diyos ka magtiwala. Yun lang. Ano masasabi mo, Mama? Ayan, totoo naman talaga na pagka nakita sa'yo ang pagbabago, no? Pagbabago sa mabuti, ang lahat ng tao ay na nasa paligid mo, makita, mamamangha, nagbago ka na. So sila din, magbabago na rin. O kaya talagang, sabi nga, walk the talk, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita, yun ang ating isabuhay. At makikita natin magiging ilaw tayo sa isang sambahayan. Kaya, Amen. Kaya Denise, magpatuloy ka dahil ang reward naman natin dyan ay ang Diyos pa rin. No? Ano man ang plano mo, ano man ang nais mo, ang Diyos ang magpapatupad. Maging sa buhay ni Ate Daniel, di ko pinangarap na siya ay mapunta ng Australia. Pero ang Diyos ang nangarap para sa kanya. Kaya talagang ang Diyos ang ating rewarder. No, amen.
Amen. Ngayon naman, Denise, dahil breakthrough ka na, maraming gustong bumati sa'yo. Unang-una na mag-greet sa'yo ay isa sa iyong mga kaibigan from GCCP Youth. Ayan, kung ready na po ang ating video, pwede po nating ipakita na. Good afternoon po mga kaabangers. Hello po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. And sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Maurice Ann Gonzalez, isa sa mga kaibigan ni Alexa Denise Rimogat del Rosario. Ayan, Mi, kinumpleto ka na yung name mo dahil mahal na kita. Love you, Mi. And masasabi ko lang sa iyo, Mi, is magpatuloy kang maglingkod sa ating Panginoon and patuloy lang mag-akay ng mga kabataan upang makilala din nila yung nakilala nating Panginoon. And maraming salamat sa iyo, Mi, sa lahat. Alam mo na yun. And mag-iingat ka palagi. Love you, Mi. And sobrang thankful ako dahil nakilala kita at napakabuti mong kaibigan at katiwala ka. And yun lang. Bye-bye. Okay, next naman. Isa pa din sa mga matalik mong kaibigan. Ayan. Wala iba kundi si Joseph Santos. Magandang hapon po. Ako po si Joseph Santos, a friend of Nini or Denise. So, Ani, gusto ko lang sabihin na mabait kang bata at payo ko sa'yo dahil magiging 12 ka pa lang sa September ay i-enjoy mo lang ang buhay mo. Magmasayangin ang oras. Mag-aral na mabuti. Huwag maging tamad. At pakinig lang sa mga tamang tao dahil sila ang magagawin sa iyo sa tamang daan. At kung may problema ka man, kausapin mo sila dahil sila ang magtutulong sa iyo. Yan lang, and always serve our God. Amen! Ayan, at next naman, alam kong malapit siya sa puso mo. Siya ang iyong lola, si Lola Perla del Rosario. Hey, Nini. Papasalamat ako sa Diyos sa napakalaki na nabago sa buhay mo. Simula akay ka ni mama at papa mo dyan sa kila Pastor Dong at sa sister wife niya, Sister Sally, Brother Maurice. Thanks God dahil sa pagsama-sama mo dyan. Ikaw ay nabago mo yung sarili, naging mabait na bata ka na ngayon. Kaya, Nene, sobrang proud ako sa ginawa sa'yo ni Lord sa buhay mo. Dahil dati, palasagot mo, pero ngayon, ang laki ng nabago sa'yo. Napakabait mo ng bata. Natututo ka ng gumalang, lalo na rin sa akin. Pag inutusan kita, lagi ka nang sumusunod agad, wala ng reklamo. Kaya Nene, sobrang pasalamat ko dahil binago ka ng Diyos. Kaya ituloy-tuloy mo na yung pagbabago mo para sa kabutihan mo yan. Lalong-lalo na sa paglaki mo, magiging ikaw na ang pag-asa ng magulang mo. Kaya, Nene, huwag ka na magbabago. Ituloy mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya, Nene, sobrang salamat. Thank you, Lord, sa gabay mo po sa Kanya. Maraming salamat po. Amen. To God be the glory. Amen! Praise God! Meron ding nag-chat. Ayan, syempre naman. Ito si Dan Nicole. Sabi niya, Denise, "Hi, I'm Dan Nicole Celia, Denise's friend here in Gentry. About describing Denise, she's a very understanding and kind person. Siya yung tipong pwede mo masabihan at matakbuhan lagi.
Yan. She's good at her words. Tatatak talaga lahat ng sinabi niya sa'yo. And she's shy type, pero rin po in meeting new people. Every time na may problem kami ni Zia, nandyan siya para makinig sa amin. She has this comforting words na makakagaan sa pakiramdam mo. And napakabanal niya rin, to be honest. Siya ang nagsasabi sa amin ni Zia na huwag kaming matakot sa lahat ng bagay at huwag kaming matakot na mag-open up kay Lord dahil lagi siyang nandyan para sa amin. Si Denise rin ang pinakamabait sa aming tatlong magkakaibigan ni Zia. You can also trust her sa mga ibang bagay. Denise is an angel. That's all I could ever describe everything sa kanya. Message for her is, Denise, you're doing great sa mga ginagawa mo ngayon. Keep it up and looking forward sa graduation mo. I'm very sorry kasi sometimes hindi kita natutulungan sa times na kinakailangan mo ng tulong. Thank you for leading me and Zia to God. Thankful kami ni Zia kasi nagkaroon kami ng isang mabait na kaibigan tulad mo. Thank you talaga. Nandito lang kami lagi. Mahal na mahal naming Denise. Keep it up. Congrats sa lahat. And I'm very proud of you. Mahal ka ni ate. Wow. Okay. Next naman, from your Tita Zali and Tito Morris. Hello mga kaabangers. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Especially to Pastor Dong and Pastor May. Ayan, hello Denise, good afternoon. Purihin ang Panginoon sa buhay mo anak dahil tumugon ka sa kanyang panawagan. Dalangin ko na patuloy mo pang pag-initin ang iyong buhay paglilingkod sa ating Panginoon. At dalangin ko rin na lalo ka pang magpagamit sa Diyos upang ang buhay mo ay maging pagpapala para sa iba. Wow, Denise, patuloy kang makipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay ng kanyang mga salita. Sabi nga sa kanyang salita sa Josue 1:8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yung araw at gabi upang matupad ang nakasaad doon. At sa ganon, magiging masagana, matagumpay ang iyong pamumuhay. Wow! Congratulations, Denise, at chosen generation! Good afternoon po sa ating mga ka-DLS at sa mga host po natin for today at sa mga guest po natin for today. Ako po si Aris Mones po. Galing po sa BSG Gentry at ako po ay isang kaibigan po ni Denise. Ang masasabi ko lang po kay Denise is napakabait niya po talagang tao. Despite of the very young age, napaka-mature niya pong mag-isip po. At isa po siya sa mga palagi ko pong kasama po na mag-decide po ng mga kung ano po dapat namin gawin po as a group, as a whole group po namin po. Sa Gentry po kasi marami pong nangyayari po and we help one another po. Tinatulungan po namin yung mga bawat kasama po namin po sa Gentry po sa magbibigay po ng kuro-kuro, mga opinion po ganun. At palagi siyang sumusuporta sa mga gantong bagay. Kaya that's why I love her na ganun siya ka-supportive. Tsaka napaka-funny niya rin. Ang tanging message ko lang po sa kanya for today is give it all your best. Ibigay mo, sabihin mo lahat ng kung anong pwede mong sabihin. At tandaan mo yung utang ko. Yung utang mo ha? Yun lang po. Thank you. Hello mga ka-abangers and hello mga ka-DLS. And hello rin po sa Del Rosario family. And hello sa ating guest today na si Denise Del Rosario. Thank you sa buhay mo. Thank you Lord dahil binigyan mo ng buhay si Denise. Wow. And thank you sa Del Rosario family, kay Tito Manny, kay Tita Weng. Thank you po sa pagmamahal at pagpapahalaga na binigay nyo sa inyong anak na si Denise. Denise, ang sasabi ko lang ay magpatuloy ka. Huwag ka magpapadala sa mundo. Huwag mo iintindihin yung sinasabi ng tao sa'yo. Intindihin mo, mag-focus ka kay God. Intindihin mo ang plano, ang purpose ng Panginoon sa'yo. Patuloy kang maglingkod and mahal na mahal ka namin mga
sa GCCP Youth, and maging sa BSG Love Gen 3. Woo! Congrats pala sa iyong pag-guest. Love you! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaabangers. Ako po si Ate Patricia Delfino at kasama ko po ngayon si Ate Sara. Pupunta po kami sa lamay ni Nanay Mitang. Ayan. Hello Denise and hello Tita Weng. Ayan, napakabuti po ng Panginoon sa buhay ninyo. Alam niyo po, personally, nung nakilala ko si Denise, hanggang ngayon, ang laki po talaga ng pinagbago niya. Dati, nung una ko po siyang nakita, hindi po siya pala salita, napakamahiyain niya. Pero nung tumagal, lagi na po siyang nakikipag-hi at nakikipag-socialize. And nakita ko po, noon dati, kapag may pinapagawa po kami sa kanya, talagang ayaw po siya, marami po siyang dahilan sa amin. Pero alam niyo po ngayon, napakasipag niya dahil talagang tumutulong siya sa paglinis sa church. At siya pa po yung unang nagtatanong kung pupunta po ba sa church ng Saturday para maglinis at mag-practice. Ganun po siya ka-excited na talagang maglingkod, at ganun din siya ka-excited na makita yung mga kaibigan niya sa church. So, Denise, ang message ko sa iyo, magpatuloy ka lang talaga. Alam mo, napakaganda ng pinasimulan ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya niyo, ng Del Rosario family. At talagang ano man yung sinimulan ng Panginoon, He will put it into completion. At sasamahan ka talaga ng Panginoon. Kaya manalig ka lang at magpakalalim ka pa sa salita ng Panginoon. At alam ko, napakagandang future ang inahanda ng Panginoon sa buhay mo. Ayan lamang po. Maraming salamat po mga kaabangers, at see you sa comment section. Good afternoon po sa ating mga kaabangers at sa ating mga RLT hosts, sila Ate Dane at sila Dr. May, at sa ating mga guests, syempre si Denise at si Tita Wena. So, good afternoon po sa bawat isa. At ngayon po, Denise, ayan, maraming salamat sa buhay mo dahil noong una hindi ko po siya nakakausap dahil si Denise po ay talagang mahiyain. Pero noong nakaka-attend na siya ng youth training, Chosen Generation Part 1 and Part 2, doon ko po nakita talaga yung buhay ni Denise, kung paano siya nabago ng Panginoon, na nakita ko kung paano niya naiintindihan ang obedience sa buhay niya, kung paano siya sumunod sa kanyang mga magulang, kung paano siya sumunod sa aming mga leaders niya, at syempre kung paano siya sumunod din sa ating mga pastor sa church. Maraming salamat sa buhay mo, Denise, dahil sa edad mo na yan ay talagang nagpagamit ka na sa Panginoon. At ang masasabi ko lang po ay magpatuloy ka, Denise, sa kung ano man yung pinagagawa sa iyo ni Lord, dahil yung promotion na hinahangad mo sa iyong buhay ay ibigpagkakaloob yan sa iyo ni Lord. Basta sumunod ka lang at magpatuloy sa kung ano man ang pinagagawa niya sa buhay mo. Maraming salamat din po kila Tita Weng dahil kung paano niya inaakay ang kanyang mga anak, hindi niya pinababayaan. Kaya naman ngayon ay pinagpapala din sila dahil ang kanilang mga anak ay sumusunod sa kanila at nakikita na ginagamit din sila sa church. So maraming salamat sa buhay mo, Denise, dahil every time na meron tayong paglilinis sa church, may presentation tayo sa church, ay talagang always present po si Denise. Hindi po siya mawawala kapag may mga presentation po talaga, kapag may mga gawain sa church talaga, nandyan siya, present siya, at talagang sumusunod siya. Kaya nakikita po natin ngayon yung pagpapala sa buhay niya, at kapag talagang nagpatuloy ka, Denise, grabing pagpapalang ipagkakaloob sa iyo ni Lord. Kaya maraming salamat sa buhay mo, at magpatuloy ka lang talaga, at si Lord na ang bahalang magbalik niyan sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa buhay mo at lalo na sa pamilya mo. So maraming salamat po, at ayun lang po. Amen! Wow, praise God. Ang daming nagmamahal kay Denise. Wow, ito na ang bunga ng iyong paglilingkod. Ikaw, Denise, ano ang masasabi mo sa mga bumati sa'yo? Thank you po kasi pag kailangan ko mag-rant, mag-vent, lagi po kayo nandyan para makinig sa akin. Hindi po kayo nagsasawang bigay ng magagandang advice na tumitimo naman po sa akin. Maraming salamat po kasi lagi po kayo nandyan para sa amin po. Talagang si Denise, simula ata, tita, nung nagbago ito, woman of few words na siya. Sobra.
Parang hindi ko nakikita yung ano ha. Sige nga tita, ano pong masasabi mo? Sabi ko lang, maraming salamat sa mga katulad ninyo, sa ating unang-una sa Lord, pangalawa sa ating mga senior pastor, sa mga ating very supportive sila, Pastor Mavic, Pastor Malu, Pastor Ale, Pastor Che, Pastor Mark, at higit sa lahat sa iyo, Dane, kasi alam mo ba yung iyak ni Denise na paano daw pag umalis ka na, paano daw sila? Sabi ko, bakit? Meron ka pa namang meron ka pa namang ate Pat, saka at Kuya Diyos na mag-aano sa iyo, mag-guide. Kasi sabi niya, ikaw daw yung nag-ano sa kanya, kasi ikaw yung naging unang leader niya sa youth. At natatakot siya kasi nung nalaman niyang aalis ka na, una pa siyang umiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi gano'n sabi ko, isipin mo, meron mission si Ate Dane. Meron pang Ate Pat, Kuya Joshua na aalalay pa rin sa iyo. Hindi sila Ate Nikki mo. Yan. Laging lilingunin din sila. Hindi lang. Kasi si Ate Dane mo, may ibang mission na siya. Kaya Ate Dane, mag-ingat ka sa mga patutupan. Laging isipin at salamat sa iyo. Kasi ikaw yung unang nag-guide kay Denise dyan sa GCCP. At pinakita mo rin mahal mo si Denise, lalo kami, pamilya namin. Salamat sa lahat sa mga tao dyan sa GCCP na talagang welcome na welcome kami lahat yan, mga taga-gentry. Salamat din sa mga youth ko na hindi nila binabayaan si Denise bilang kapatid. Amen. Ano masasabi mo? Talagang yung puso natin, no? Nakakatuwa dahil talagang ang Diyos ang mag-aayos ng lahat ng bagay. At tama, meron tayong mamimiss, pero ang Diyos ang magbibigay sa atin ng panibagong tao na magli-lead sa atin. No? Una sa lahat, ang Diyos, syempre, siya ang ating uunahin. Isik natin yung kanyang face talaga. At ang lahat ng bagay naman ay susunod na lang. Amen. Mga ka-abangers, dahil ang topic natin ay obedience, alam niyo po ba, natutuwa talaga ako sa buhay ng mga kabataan. Katulad nga ng isang ina, wala talaga, dapat talagang tinatangi. Alam niyo po ba kung gaano ka challenging, hindi siya mahirap kasi ang bagay kapag ginagawa mo siya from the heart, hindi mo siya masasabing mahirap eh. Ang sasabihin mo, challenging, paano ko ito ma-overcome? Yun po ang nilagay talaga ng Diyos sa puso ng bawat isang tao na nasa simbahan. Kaya gaano ka-importante na meron tayong simbahan, mga kabataan, mga magulang, para meron tayong matatakbuhan. Meron tayong standard na i-impose sa buhay ng bawat mga magiging anak natin at mga anak natin na hindi nakabase sa mundo. Dahil ang basis ng mundo, ang standard ng mundo ay makamundo. Meron yung part na talagang ipamumukha sa'yo, imperfect ka. Hindi ka karapat-dapat. Dapat ganito ka, dapat may natapos ka, dapat ganyan ang ginagawa mo sa buhay mo. But with God, alam niyo po ba, wala pa tayong ginagawa. Makasalanan pa lang tayo, hindi pa tayo nabubuo sa mundo, minahal ka na niya. And the reason why we are able to love, the reason why we are able to obey, because God first obeyed and loved. The best example of obedience, alam niyo po ba, mababasa niyo yan sa Luke 22 at saka Matthew 26, that was the time when Jesus sat down. He kneeled and prayed before God, Lord, take this cup away from me. Ano ba yung sinasabing cup doon? Ito yung cup na kailangan niyang mamatay para sa buong sanlibutan. Para tayo ay maligtas once and for all. So that hindi na natin kailangan mag-alay ng buhay, magpadanak ng dugo katulad sa Old Testament. No, not anymore. That time when Jesus told God, Lord, even Jesus, imagine that, He's already God. Pero what did He tell God? Lord, take this cup away from me, yet not my will, but your will still be done. That is the best act of obedience. Anong makukumpara natin dyan? Wala na.
Wala na talaga. Kaya nga kapag tayo ay nagmamahal, wala talaga holding nothing back talaga. Wala tayong, sorry po. Kaya kapag tayo ay nagmamahal, we should not hold anything back. Because just like what Jesus did, He never hold back. Amen? Nung time na He had to tell God, Lord, kung pwede lang. Pero still, not my will, but your will be done. Amen? Naiintindihan po ba natin mga kaabangers? This is the weight of responsibility na nakapatong kay Jesus. Na kahit anong mangyari, Lord, I will still do it. Why? Because the destiny of Jesus is interrelated to our destiny. Kung hindi ginawa ni Jesus na sumunod sa Diyos Ama, ano na kayang mangyayari sa atin? Patuloy pa rin tayo na walang pag-asa. Jesus cannot live within us dahil tayo ay makasalanan. Pero alam niyo po ba, when Jesus died on the cross, yung dugo dumanak, ang daming sugat, buong katawan. Sabi nga sa record na walang parte ng kanyang katawan na walang sugat. And by His stripes, we are healed. Because of that gesture. Alam niyo po ba, yung veil na nagdi-divide sa atin between God and man, napunit yun sa gitna. If I'm not mistaken, ang kapal nun ay 4 inches. At ang haba, napunit sa gitna. Yung division na yun. And now we can always come to God. Isang kneel down lang. Isang cry out, Lord! Sabi nga sa salita niya, di ba? Na just call upon His name and He will save you. Imagine that. Ngayon, God has already given His best. What can we do now? Babalik tayo sa tanong, gaano ba kahalaga si Jesus sa buhay mo? Kasi ang pagsunod, nagiging mahirap lang yan kapag meron kang ibang gustong gawin. Tama ba mga kaabangers? Pero kapag ikaw sold out ka na, Lord, not my will. I have plans for my life. I want things for myself. But Lord, your plans, your ways, your thoughts will always be higher than mine. Kagabi, nag-mission po kami, pupunta po kami ng Nueva Ecija. Sabi ni Tita Zali, kapag sinabi ni Lord na, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ibig sabihin, God knows. Kung mababasa ninyo sa Ecclesiastes, alam niyo po ba, God has already established everything. Nothing can be added to it and nothing can be taken away from it. Ibig sabihin, from the very beginning of our life until our very last breath, God has already planned everything. We just have to go through the process. Bakit natin kailangan dumaan sa proseso? Because yung proseso na yun, mapapatibay sa atin for greater things that are yet to come. Kaya may tinatawag na obedience and submission. Kahit mahirap, we should love correction. Kahit masakit, we should love correction. Dahil in correction, sabi sa salita ng Diyos sa Romans 5 verse 3-5, rejoice in your suffering. For in your suffering, it produces perseverance. Ano ba yung perseverance? Kapag tumatakbo ka sa race, sa battle, anong gagawin mo? Magpapatuloy ka kahit nahuhuli ka na. Kahit nakikita mo wala ng pag-asa, magpapatuloy ka pa rin because you have to finish the race. At pag dumating na yung perseverance sa'yo, dadating yung proven character, which is napakaganda because that you can finally say that I have already built my inner man. Matatag ka na kahit anong storms and raging seas in life that will come, you can surpass it. Why? Because God strengthens you. Yan na yung tinatawag na nakatanim ka na doon sa good soil. And then after that, hindi lang yun, hindi puro pagsubok, kapatid. After that proven character, there will be hope. At yung hope na yon,
is anchored in Christ Jesus. Kaya nga sabi sa salita ng Diyos, those who wait on the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Even youths grow tired and weary. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ibig sabihin, kahit may pinagdadaanan ka, kahit pagod ang katawan mo, though our physical body is wasting away, our mind is being renewed day by day. Amen po ba? Kaya sabi nga sa salita ng Diyos sa Proverbs 21 verse 21, whoever pursues righteousness and unfailing love will find life, righteousness, and honor. Or in other translation, riches, honor, and life. Ano ba yung life ng GCC Parañaque? Loving God and His people, impacting the lives of other people, fulfilling your life's purpose, and finally, the most important thing, encountering God in your life. Mga kabataan, did you not know na you are not supposed to only encounter God every Tuesday in your life group. You're not only supposed to encounter God every Sunday sa Sunday service. No. We are supposed to encounter the Lord our God every day of our life. Kaya nga merong sinabi si Tito Morris kanina, Joshua 1 verse 8. Diba? Meditate upon the Lord, the word of the Lord day and night. Ibig sabihin, mga kabataan, ito yung apoy ninyo ngayon, hindi pa yan yun. When God encounters man, time changes. When God started to encounter Denise, si Denise, I believe yung buhay niya dati, kung ano lang sa tingin niya ang tama, yun lang ang gagawin niya. But when God encountered Denise, meron na siyang standard sa sarili niya na ang dapat masunod ay ang Diyos. Na ang dapat masunod ay ang salita ng Diyos. At dito natin makikita bakit napaka-importante ng Ephesians 1:6 verses 1 to 3. Ang sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment, with a promise so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Sabi sa verse 3, fathers, do not provoke your children to anger. Nakita natin kanina sa buhay ni Tita Weng at ni Tito Manny. Diba? They have provoked Denise in anger. Kaya si Denise, kung ano yung nakikita niya sa pamamahay nila, dinadala niya sa labas. Pero God's saving grace is there. Dumating ang Diyos sa buhay ng pamilya nila. At ngayon si Denise, nung nakita niya na may nagbago sa mga magulang niya, nakita niya nagkaroon ng impact sa kanya. At ngayon, nagbago si Denise. Ngayon, nung nakita ng mga magulang na may nagbago sa anak, yung mga magulang ngayon nagpupursige. Kaya importante, it is a two-way relationship. It takes two to tango. We have to work together. Amen po ba? Ganun din sa simbahan. Hindi pwedeng magsisiraan dito, magkakabati dito, no. Dapat po tayong lahat nagtutulungan, katulad ng sinabi ni Aris kanina. Dapat tayong lahat ay nagtutulungan. Nag-empower tayo to each one of us because that is the body of Christ. Kailangan natin magtulungan, mababa ka man, mataas ka man, anong parte ka man ng katawan, you are important. You are valuable. Yan ang tinuro noong first youth training. Amen po ba? Kaya naman sa mga kabataan, sa mga magulang na nanonood, napaka-importante po ng obedience. Alam niyo po ba, you are never too old nor too young to dream again. Because God puts dreams, hopes in our hearts para makita natin na anak, ito yung plano ko. And when God encounters you, you will never, it is something that you have never imagined in your life. God will bring you to heights. God will bring you to depths na never mo naisip sa tanang buhay mo. At yun ang gagawin ng Diyos sa buhay ni Denise. Yun ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng Del Rosario family. Amen! Ayan, maaari po natin ipakita uli ang mag-inang Del Rosario. Amen. Anong masasabi mo? Yan na po yung
Salamat sa Diyos, no? Dahil talagang pag merong tumugon sa pamilya, ang buong sambayan magliliwanag talaga. Amen. Amen. Kaya, congratulations, Sister Rowena, Brother Manuel. At yun, tayo talagang mga magulang ang titingnan ng ating mga anak. Amen. Amen. Kaya sa ating mga magulang, maging, hindi lang ang mga anak maging honorable, tayo din, dahil mga anak din tayo minsan honorable. And yun, sabi ko nga sa aking mga anak, kahit walang regalo, basta honor and respect nandun, masaya na ang magulang. Amen. 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 Ngayon naman, hingin naman natin ng panayam na mag-ina. Una tayo kay Denise. Denise, ano naman ang masasabi mo bilang encouragement sa ating mga kaabangers about obedience? Kailangan po talaga natin mag-obey sa ating mga pamilya. Di lang sa magulang, also sa mga pamilya natin na kailangan natin sila respetuhin na di lagi sagot ng sagot, ganun po. Kasi yung di natin nakikita yung hard work nila para lang mapakain tayo, ganun. Tapos yung ibibigay natin sa kanila masasakit na salita. So we should really obey them. You. Tita Weng. Sa akin, sa mga magulang, wag tayo magsawang mag-obey din sa ating mga anak. At lagi habaan pa natin ating patient. Kasi kung wala ang patient, lagi tayong sasabog. Kaya tayo bilang magulang, pagpatuloy nating pagpasensyahan, mahalin, at lagi nating isipin na habang buhay natin sila makakasama at sa inyong mga kabataan, huwag niyo kakaligtain at lumingon sa inyong pinanggalingan. Mga magulang nyo, mahalin nyo, hindi man kayo nabigyan ng magandang buhay, pero yung pag-anak sa inyo lang, yun na ang pinaka-the best gift na naibigay ng magulang sa inyo. Yun lang. Amen. Praise God. Tita Weng, tignan mo si Denise. Yan na yung bunga ng pagsunod mo, ng pagsunod niyo mag-asawa sa mga lingkod ng Diyos. Tingnan mo din yung nanay mo, Denise. Diba? Ikaw nga yung bunga. Pinagbiyak kayong bunga, dalawa. Ayan! Wow, maraming salamat sa buhay po ninyong dalawa. Tunay nga na kami ay talagang, ako personally po, talagang na-move yung puso ko sa buhay ng pamilyang Del Rosario. Papasalamat talaga ako sa buhay ni Tita Weng, ni Tito Manny, na sila yung mga magulang na every Saturday, ang aga-aga. Alam niyo po ba, ang gentry, buong gentry, nakakalampag. Kasi every Sunday, alas 4 ng madaling araw, gising na yung mga, actually alas 3. Kasi yung mga nanay, nagluluto pa, nag-aasikaso pa. Ganon sila ka-excited sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Parang mga walang kapaguran. Alam niyo po ba, mga nanay, lahat ng tinatanim ninyo ngayon sa inyong mga anak, one day, aanihin nyo din yan. Huwag kayong mag-give up. Keep on speaking life. Amen. Sa inyong mga anak. Yes. Amen. At yun lang, mga ka-abangers, abangan nyo uli bukas dahil panibagong real life talk na naman na segment ang ating mapakikinggan. Maraming salamat sa buhay ni Tita Weng, ni Denise, ni Mama, ayan, sa mga nag-host kanina, kay Krieger at kay Nikki, sa buhay ni Kuya Gab. Papalain po tayong lahat ni Lord. God bless. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye po. Thank you.